Isipin mong may isang taong lumapit sa iyo at nagsabing ang problema mo ay hindi ang kakulangan sa pera kundi ang labis na pagkondisyon ng iyong isipan. Parang kabaliwan, hindi ba? Pero paano kung sabihin ko sa iyo na ipinanganak ka ng mayaman? Na lahat ng kailangan mo para baguhin ang iyong buhay ay nasa loob mo na. Ngayon sabihin mo sa akin, bakit ka pa rin nahihirapan buwan-buwan sa pagbabayad ng mga bayarin, pagkakautang, at takot sa kinabukasan? Hindi dahil wala kang pera, kundi dahil tinuruan kang mag-isip sa maling paraan. At yan mismo ang gusto kong ipakita sa iyo ngayon. Ipinanganak ka na may taglay na bagay na walang sinuman ang maaaring kumuha sa iyo. Isang potensyal na napakalaki, napakamakapangyarihan, na kung matutunan mong gamitin ito ng malinaw, hindi ka kailanman mabubuhay na alipin ng takot, alinlangan, o kakulangan. Ang problema, mula pagkabata, tinuruan kang tumingin sa labas, hindi sa loob. Sinabihan kang para magtagumpay, kailangan mo ng swerte, koneksyon, titulo, at isang perpektong resume. Pero hindi nila sinabi sa iyo na ang tunay na kayamanan, iyong pangmatagalan, iyong nagbibigay ng kalayaan, kapayapaan, at layunin ay nasa loob mo na mula pa noong unang araw. At hindi ito basta inspirasyon lang, ito ay katotohanan. Naisip mo na ba kung paano ipinapanganak ang isang sanggol? Walang takot. Walang hiya sa pag-iyak kapag kailangan niya. Walang pagdududa kung ano ang karapat-dapat sa kanya. Ipinapahayag niya ang sarili niya ng buo. Gusto niya, hihingi siya. Naniniwala siyang kaya niya. At alam mo kung bakit? Dahil hindi pa siya naprogramang mag-isip ng maliit. Pero habang lumalaki ka, nilagyan ng mga salaan ang iyong isipan. Sinabihan ka ng mga katagang, hindi mo yan kaya, sino ka ba para mangarap ng ganyan, walang perang tumutubo sa puno, talagang mahirap ang buhay. Mga salitang madalas galing pa sa mga taong nagmamahal sa iyo, pero unti-unti nitong pinasok ang iyong isipan. At dahan-dahan, nawala ang paniniwala mo sa sarili mong kadakilaan. Tinanggap mong ikaw ay limitado. Nasanay kang tumanggap ng tira-tira. Nakontento ka na lang sa kung anong meron ngayon. Pero hayaan mong sabihin ko ito, wala kang kasalanan. Iyan ay produkto ng iyong pagkakaprograma. At ang unang hakbang para baguhin ang lahat ay ang pag-alam na hindi iyan ang iyong huling kwento. Noong ako'y nasa edad na 26, magulo ang buhay ko. Kumita lang ako ng halagang katumbas ng mas mababa sa 100,000 piso sa loob ng isang buong taon, pero may utang na higit sa 150,000 piso. Wala akong pinag-aralan, wala akong kumpiyansa, at lalong wala akong plano. Natutulog akong masakit ang sikmura, at nagigising akong mabigat ang konsensya. Pinipilit kong ngumiti para hindi mahalata ng iba, pero sa loob-loob ko, pakiramdam ko isa akong palpak na nilalang. At ang mas masakit, naniwala akong iyon lang ang karapat-dapat sa akin. Itinuturing ko ang sarili kong pangkaraniwan, walang kinang, at nakatakdang makalampas sa buhay, hindi para tunay na mabuhay. Hanggang isang araw, isang lalaki ang dumaan sa landas ko. Si Raymond Douglas Stanford. Tiningnan niya ako sa mata at sinabing, "Bob, ikaw ay palaging may sakit, palaging kapos, at palaging malungkot. At ang problema ay hindi ang kakulangan mo sa pera. Ang problema ay kung paano mo tinitingnan ang sarili mo. Iniisip mong isa kang dukha. Nakikita mong maliit ang iyong sarili. At hanggat hindi mo yan binabago, wala ring magbabago sa labas." Para akong sinuntok sa sikmura. Dahil totoo ito. Binigyan niya ako ng isang aklat, Mag-isip at Yumaman, ni Napoleon Hill. At sinabi niya, may lihim sa librong ito. Kung mahanap mo yon at isabuhay, makakamit mo ang kahit ano. Napatawa ako. Parang imposible. Pero naisip ko rin, ano bang mawawala sa akin? Kaya sinimulan ko. Sumulat ako sa isang maliit na card, magkakaroon ako ng 1,000,000 pisong halaga bago matapos ang dekada. Ni hindi ko alam kung paano ito isusulat ng may tiwala. Para bang biro ito? Kasi sa kalagayan ko noon, ang magkaroon ng 1,000,000 piso ay parang sabihing titira ako sa buwan. Pero isinulat ko pa rin. At binabasa ko iyon araw-araw. Binabasa ko habang nasa banyo. Habang nasa sasakyan. Palihim ko pangang binabasa kasi pinagtatawanan ako ng mga tao. Tinatawag nila akong baliw. Pero sa loob ko may sindi ng liwanag. At ang liwanag na yon naging apoy. At ang apoy naging paninindigan. Hindi ko na malayang binubuo ko na pala sa isip ko ang imahe ng isang taong kaya, karapat-dapat, at mahalaga. At alam mo kung ano ang nangyari.
Pagkalipas ng 1 taon, hindi lang ako kumikita ng 1 milyong piso. Kumikita na ako ng 7 milyong piso. At di nagtagal, lumagpas ako sa 50 milyong piso kada taon. Walang diploma. Walang minanang yaman. Walang padrino. Ang meron lang ako ay ang desisyong baguhin ang paraan ng pagtingin ko sa sarili ko. Gusto mong malaman kung ano ang nagbago? Hindi ang mundo. Ako. At yan din ang kailangang mangyari sa'yo. Hindi mahalaga kung magkano ang kinikita mo ngayon, kung saan ka nakatira, kung anong natapos mo, o kung anong pinagdaanan mo. Hindi yan ang sukatan ng halaga mo. Ang tunay mong halaga ay hindi kayang ipresyo. Pero kailangan mong makita ito. Kailangan mong madama ang katotohanan ito sa buong pagkatao mo. Dahil doon ka lang kikilos ayon dito. Tingnan mo, karamihan ng tao ay abalang ayusin ang labas. Inaayos ang boss, ang partner, ang gobyerno, ang palitan ng dolyar, ang inflation. Pero hindi nila inaayos ang isipan nila. Hindi mo naakit ang gusto mo. Inaakit mo kung sino ka. At kung sino ka ay depende sa paniniwala mo kung sino ka talaga. May mga taong tulad ni Will Smith na nagsalita tungkol dito. Anya, nagpa siya akong maging isang bituin sa pelikula kahit bago pa man ako naging aktor. Hindi siya naghintay ng kontrata. Kumilos siya bilang isang taong tagumpay na. Dahil sa isip niya, totoo na yon. At tumugon ang mundo. Ngayon, sinisimulan na ring patunayan ito ng agham. Sa mga pag-aaral mula sa Universidad ng Carnegie Mellon, ipinapakita na kung paano natin nakikita ang ating sarili ay may tuwirang epekto sa resulta ng ating buhay. Ang imahe ng sarili ay hindi lang tungkol sa tiwala sa sarili. Ito ang di nakikitang limitasyon na nagtatalaga kung gaano karaming kabutihan ang papayagan mong pumasok sa buhay mo. Ipinanganak ka ng mayaman. Pero kung hindi mo ito makikita, mabubuhay kang mahirap. At ang kahirapan sa isipan ay mas masakit kaysa sa kahirapan ng bulsa. Ngayon, pumikit ka sandali. Isipin mong nabubuhay ka sa uri ng buhay na pinapangarap mo. Mapayapa. Masagana. Malaya. Huwag mo munang alalahanin kung paano mo ito maaabot. Sa halip, itanong mo sa sarili mo, bakit mo ito nararapat makamtan? Bakit ito likas para sa'yo? Damhin mo ito. Huminga ka sa ganyang pakiramdam. Dahil kapag tiningnan mo ang sarili mo bilang isang taong mayaman, sa halaga, sa kakayahan, sa layunin, unti-unting nagbabago ang mundo sa paligid mo. At ikaw sa wakas ay naaalala mo kung sino ka talaga. Mayaman. Simula pa lang. Hindi ka lang namulat agad. Ngunit ngayon ginigising ka na ng katotohanan. Alam mo ba kung ano ang pinakamapanganib sa pananatili sa komportableng kalagayan? Ito ay hindi nasasaktan. Tahimik lang ito. Hindi ka nito binubulabog, hindi ka nito tinutulak. Sa halip, parang duyan na dahan-dahang inaakay ka sa isang mahinhing antok, parang ayos lang ang lahat. Pero dyan mismo, sa kalmadong lugar na yan, namamatay ang mga pangarap. Walang ingay. Walang babala. Diyan mo ipagpapalit ang kalayaan mo kapalit ng panandaliang seguridad. Diyan mo pinapalitan ang layunin mo ng paulit-ulit na gawi. At doon mo rin tinatanggap ang mga tira-tira, iniisip mong ayos lang dahil hindi ka naman nasasaktan pa. Marami akong nakilalang ganyan. Sa totoo lang, isa rin ako sa kanila. Nakahiga sa kama tuwing gabi, busog, may laman ang pregader, bayad ang karamihan sa mga gastusin. Pero sa loob ko may kawalan. Baka naramdaman mo na rin yan minsan. Yung pakiramdam na parang mas maliit ang buhay mo kaysa sa potensyal mo. Na kaya mo pa sanang gumawa ng higit, maging higit, abutin ang higit pero parang may pumipigil na hindi mo maipaliwanag. Alam mo ba kung bakit? Dahil pinalaki tayong iwasan ang hindi komportable. Iwasan ang panganib. Iwasan ang hindi alam. Kapag naging sapat na ang mga bagay, humihinto tayong mag-evolve. At kapag huminto tayong lumago, dahan-dahan tayong namamatay, hindi sa katawan, kundi sa damdamin, sa isipan, at sa kaluluwa. Nawawala ang kinang sa mata. Napapalitan ng pagod ang sigla. Ang dating pananabik ay nagiging pagkainip. At bigla na lang tayong nabubuhay ng parang makina. Naranasan mo na bang gumising sa umaga na ang una mong nasabi ay, isa na namang araw na pareho lang sa kahapon? Naititig mo na ba ang tingin sa orasan at nagnasang matapos agad ang araw? Nangarap ng Biyernes kahit Lunes pa lang. Kung, kaibigan, sintomas na yan ng pananatili sa pwesto.
Ang hindi sinasabi sa iyo ay ang katotohanang ang pananatili ay isang tahimik at mabagal na paraan ng pagsira sa sarili. Sa isa sa mga seminar na pinangunahan ko, may lumapit sa akin pagkatapos ng event. Sabi niya, "Bob, maayos naman ang trabaho ko. Bayad ang mga gastusin. May maganda rin akong sasakyan. Pero pakiramdam ko parang patay na ako sa loob." Tinanong ko siya, "Kailan mo huling ginawa ang isang bagay sa unang pagkakataon?" Tumahimik siya. Nag-isip. At sa mga matangpo ng luha, ang sabi niya, "Hindi ko na maalala." Diyan tayo nabubulaga. Kapag hindi ka na lumalago, unti-unti kang nauupos. Walang gitna sa universo. Lahat ay alinman sa lumalawak o lumiliit. Ganyan ka rin. Kapag hindi ka sumusulong, ikaw ay umaatras, kahit pakiramdam mong hindi ka gumagalaw. Si Raymond, ang lalaking nagpakilala sa akin sa aklat na Mag-isip at Yumaman Ka, ay may sinabi sa akin na hindi ko malilimutan, kapag hindi mo tiyak kung saan ka papunta, kahit anong daan ay ayos na. Pero kung malinaw sa iyo ang direksyon, hindi mo na kailanman matitiis ang manatili sa parehong lugar. At iyon ang dahilan kung bakit ako lumabas sa sarili kong comfort zone. Sa panahong iyon, nagsisimula na akong kumita ng pera. Nakaahon na ako sa kahirapan. Maganda na ang tirahan, nakakapaglakbay na pero may bumubulong sa kalooban ko. Napansin kong parang nakakulong ulit ako pero sa mas marangyang selda. Ang pakiramdam na dahil nalampasan ko na ang inaasahan sa akin, pwede na akong huminto. Pero ang paghinto ay pagtalikod sa misyon ko. Ibig sabihin nito ay pagpapanggap sa sarili ko. Kaya pinili kong gumalaw. Mag-aral pa. Hamunin ang sarili ko. Mamuhunan sa mga bagay na kinatatakutan ko. Magsalita sa harap ng madla kahit gusto ng katawan kong tumakbo. Sumama sa mga kwartong ako ang pinaka hindi marunong. At alam mo kung anong nangyari. Muli akong isinilang. At paulit-ulit pa. Dahil ang paglago ay ganito, mamamatay ka sa kung sino ka noon para maisilang sa kung sino ka palang pwedeng maging. Naisip mo na ba kung ilang magagandang ideya ang hindi mo na ipatupad dahil iniisip mong hindi pa ito ang tamang panahon? Naalala mo bang may mga pagkakataong dumaan sa harap mo ang mga oportunidad pero hindi ka kumilos dahil natakot ka sa sasabihin ng iba? Ilang beses mong sinabi sa sarili mo, paano kung pumalpak? Pero hindi mo na itanong, paano kung magtagumpay? Merong panlilinlang sa pag-aakalang ang kaginhawaan ay katumbas ng kaligtasan. Pero sa pag-aaral ng asal ng tao, lumalabas na ang tunay na emosyonal na seguridad ay nagmumula sa paglago, hindi sa pamilyar, kundi sa mahirap at bago. At doon nakatago ang tunay na pagliko ng kapalaran, ang kakulangan sa ginhawa ang duyan ng pagbabago. Ang hindi komportableng sitwasyon ang hilaw na materyales ng pag-unlad. At ang takot. Isa lang iyang tanda na ikaw ay buhay at gumagalaw. May imumungkahi ako sa iyo ngayon. Isang simpleng bagay lang. Hindi malaki. Hindi imposibleng gawin. Sa susunod na 7 araw, gawin mo ang isang bagay na lalabag sa normal mong takbo ng buhay. Isang bagay na matagal mo nang ipinagpapaliban. Maaaring ito ay pagtawag na matagal mo nang iniiwasan. Pag-enroll sa isang kurso. Pagsisimula ng personal na proyekto. Kahit anong magdulot ng bahagyang alitan sa loob. At kapag dumating ang takot at darating ito, huwag kang tumakbo. Ngumiti ka. Magpasalamat. Dahil ang takot ay senyales na nilalampasan mo ang iyong limitasyon. At ang paglabas mula sa comfort zone ay siya lamang tanging daan papunta sa lugar ng katuparan. Tandaan mo, ang mga ginawa mong hakbang para makarating sa puntong ito ay hindi sapat para marating ang susunod mong tagumpay. At kung sa ngayon ay maayos naman ang buhay mo, ayos. Pero alalahanin mong ang imaayos ay kalaban ng kahanga-hanga. At hindi ka isinilang para lang mabuhay ng sapat lang. Ikaw ay isinilang para sa kasaganahan, para sa kaganapan. At ang ganong buhay ay hindi mo makakamtan habang nakakulong ka sa mundo ng kaginhawaan. Lahat ng nakikita mo sa labas ay refleksyon lamang ng nangyayari sa loob mo. Bawat pasya. Bawat kilos. Bawat resulta na natatanggap mo ngayon ay bunga ng isang binhing itinanim, hindi sa panlabas na kapaligiran, kundi sa matabang lupa ng iyong sariling imahinasyon. Doon nagsisimula ang lahat. Ang mga bagay na iniisip mo ng paulit-ulit, ang mga damdaming nararamdaman mo ng may tindi, ang mga paniniwala mong pinanghahawakan mo ng buong pananalig ay unti-unting nagkakatotoo. Hindi ito salamangka. Isa itong batas. At tulad ng lahat ng batas, gumagana ito para sa lahat,
ang pagkakaiba lang, kakaunti ang tunay na nakaunawa rito, at mas kaunti pa ang gumagamit nito ng may kamalayan. Sa loob ng maraming taon, ang buhay ko ay refleksyon lamang ng sarili kong mga paniniwala. Naniniwala ako noon na napakahirap kumita ng pera. Naniniwala akong ang mga tulad kong walang pinag-aralan, walang diploma, walang koneksyon, ay hindi kailanman magkakaroon ng masaganang buhay. At alam mo kung ano ang nangyari. Araw-araw, pinatutunayan ko yon. Maliit ang kita ko, baon sa utang, umaasa sa iba para sa mga pangunahing pangangailangan. Ang mundo sa labas ay tila malupit, pero ang hindi ko alam, ako pala mismo ang lumilikha ng ganitong realidad. Paano? Sa pamamagitan ng maliit na pag-isip. Nakikita ko ang sarili kong walang halaga. Pakiramdam ko ay wala akong saysay, kahit hindi ko alam ang tiyak na dahilan. Nagbago ang lahat nang mapansin ko ang isang paulit-ulit na padron sa aking buhay. Isang siklo. At ang siklong iyon ay nagsisimula sa aking mga iniisip. Kapag iniisip ko ang mga limitasyon, lumilikha ito ng pagkadismaya. Ang pagkadismaya ay humuhubog sa aking mga kilos na puno ng pag-aalinlangan, ng kawalan ng tiwala sa sarili. At ang mga kilos kong iyon ay lumilikha ng parehong resulta, kakulangan, pagkakakulong, at paulit-ulit na karanasan ng kapareho. Parang walang katapusang ikot. Pero isang araw, may nagpahayag sa akin ng isang makapangyarihang katotohanan, maaari mong baguhin ang iyong iniisip. At kapag nagawa mo yon, lahat ng bagay ay magbabago. Ang isipan ay parang isang di nakikitang pagawaan. Doon mo hinuhubog ang mga imahe. Ang mga imaheng ito ay gumigising ng emosyon. At ang emosyon ay nagtutulak sa iyong enerhiya. Kung lagi mong iniisip ang utang, kakulangan, takot, at pagtanggi nililikha mo ang isang negatibong panginginig. At ang panginginig na iyon ang humihila ng mas marami pang kahalintulad. Hindi dahil gusto kang parusahan ng universo, kundi dahil ikaw mismo ang nagpapahiwatig na bukas ka sa ganitong karanasan. Ngunit kapag binago mo ang larawan sa iyong isipan, kahit hindi pa nagbabago ang panlabas na mundo, unti-unting umaayon ang lahat sa iyong panig. Ito ang tinatawag na pamumuhay mula sa loob palabas. Karamihan sa mga tao ay kabaliktaran mula sa labas paloob. Gigising, titingin sa mga bayarin, sa balanse sa bangko, at doon ibabatay kung ano ang mararamdaman. Kung ano ang isipin. Kung paano kikilos. Ngunit ang taong ganito mamuhay ay alipin ng mga kalagayan. Ang nakaalam kung paano pamahalaan ang sarili niyang isipan siya ang tunay na tagalikha ng kanyang realidad. Pansinin mo ito, ang madalas mong iniisip ay nagiging paniniwala. At ang paniniwala ang siyang nagpapagalaw sa iyong mga asal, kadalasan ng hindi mo namamalayan. Ayon sa mga pag-aaral sa neuroagham ng pag-ugali, mahigit sa 70% ng mga desisyong ginagawa natin araw-araw ay pawang likas at otomatiko, bunga ng mga dating gawin ng isipan. At ang mga gawin na ito ay nabuo noong kabataan pa lang, sa pamilya, sa paaralan, sa kultura, o dahil sa masasakit na karanasan. Sabihin mo nga sa akin, anong mga kaisipan tungkol sa pera ang narinig mo noong bata ka pa? Baka sinabi sa'yo na ang pera ay marumi. Na ang mayaman ay hindi makakapasok sa langit. Na ang ipinanganak na mahirap ay mamamatay ring mahirap. Ang mga katagang ito, kapag inuulit ng inuulit, ay bumubuo ng iyong pananaw. At paglaon, hindi mo namamalayan, nagkakaroon ka ng mga panloob na hadlang. Ikaw mismo ang humaharang sa iyong tagumpay, sa iyong pag-angat, sa pagtanggap ng mas marami. At hindi mo alam kung bakit. Napakaraming kahangahangang tao ang buong buhay na nagsusumikap, nagpapagod, nagpupunyagi pero nananatili pa rin sa parehong antas. Dahil iniisip nilang kulang lang sila sa sipag. Pero hindi sipag ang problema. Ang problema ay nasa isip. Malinaw pa sa alaala ko ang isang karanasang naging simula ng pagbabago sa akin. Nagmamaneho ako mag-isa noon, nagmumuni-muni sa mga aral na nabasa ko. Kinuha ko mula sa aking bulsa ang isang maliit na papel, ang aking goal card, kung saan isinulat ko na magkakaroon ako ng $25,000 bago matapos ang dekada. Kung i-convert natin, iyan ay humigit kumulang $1,400,000. Habang tinitignan ko ang papel na yon, iniisip ko kung ano ang pakiramdam ng magkaroon ng ganoong halaga. Inisip kong nakasuot ako ng mas magagarang damit, tinutulungan ang pamilya ko, nagsasalita sa harap ng madla, nagbibigay inspirasyon sa ibang tao. Sa sandaling iyon, may nabago sa loob ko. Sa unang pagkakataon, hindi ko lang basta ginusto yon. Naniwala akong posible ito.
At iyan ang punto na madalas hindi napapansin ng karamihan. Hindi sapat ang basta naisin. Kailangan mong makita gamit ang mata ng isipan. Kailangan mong mailarawan ito ng malinaw. Kailangan mong maramdaman na totoo na ito. Dahil ang iyong isipan ay hindi marunong kumilala kung alin ang totoo at alin ang imahinasyon. Kapag inuulit-ulit mo ang isang imahe araw-araw, kasabay ng emosyon, unti-unting tinatanggap ito ng iyong utak bilang totoo. At kapag nangyari iyon, ikaw ay magbabago. Magbabago ang iyong tindig. Magbabago ang paraan ng iyong pananalita. Magbabago ang iyong enerhiya. At kalaunan, tutugon ang mundo sa labas. Napansin mo ba kung paano ang ilang tao ay tila natural na inaakit ang mga oportunidad? Samantalang ang iba ay pilit na nagsisikap ngunit tila walang nangyayari. Nasa dala sila ng panginginig. Hindi ito swerte. Ito ay kamalayan. Gaya ni Jim Carrey, bago pa siya sumikat, sumulat siya ng tseke para sa sarili niya ng halagang 10 milyong dolyar. Iyan ay katumbas ng humigit kumulang 500 milyong piso. Nilagyan niya ito ng petsa sa hinaharap at palagi niya itong daladala, sabay pinapantasya na matatanggap niya ang halagang iyon para sa isang pelikula. Ilang taon ang lumipas, eksaktong ganoon ang kinita niya mula sa isang pelikula. Iyon ba ay nagkataon lamang? Maaaring. Pero para sa akin, iyan ang batas na gumagana. Ngayon, tingnan mo ang iyong buhay. Ano ang mga naiisip mo araw-araw? Anong mga larawan ang pinapakain mo sa iyong isip? Anong klaseng pag-uusap ang mayroon ka sa sarili mo kapag nag-iisa ka? Sinasabi mo ba sa sarili mo na kaya mo, karapat-dapat ka, sagana ka? O baka naman palagi mong kinokondena ang sarili mo, pinapaliit ang iyong halaga, sinisisi ang sarili kung bakit hindi ka pa nakakaangat? Lahat ng ito ay nangyayari sa iyong isipan. Ang iyong isipan ang pinakabanal na lugar sa mundo. Ito ang tanging espasyo na walang sinumang makakapasok kung hindi mo pahihintulutan. Ngunit kung hindi mo sadyang itinatanim ang nais mong anihin, kusang tutubo ang mga damo. Kaya simulan mo na ngayon. Gumawa ka ng malinaw na larawan sa iyong isipan. Itakda mo ang isang layunin. Isipin mong nandoon ka na. Damhin mong nandoon ka na. Kumilos na parang nandoon ka na. Hindi para lokohin ang ibang tao, kundi para muling iayos ang tanging sistema na nagsasabi kung ano ang posible para sa iyo, ang iyong paniniwala. At tandaan mo, hindi mo naakit ang mga bagay na gusto mo. Inaakit mo ang mga bagay na tumutugma sa kung sino ka. At kung sino ka nagsisimula sa iniisip mo. Ang pag-iisip tila isang bagay na likas at halatang halata na hindi na iniisip ng karamihan kung paano sila nag-iisip. Ngunit dito nagsisimula ang tunay na pagbabago sa buhay, hindi lang basta nag-iisip, kundi natututo kung paano mag-isip sa tamang paraan. Ang katotohanang bihira pag-usapan ay ito, karamihan sa mga tao ay hindi talaga nag-iisip, inuulit lamang nila ang mga alaala, reaksyon, at mga gawi. Nabubuhay sila ayon sa paulit-ulit na mga kaisipang hindi nila kailanman sinadyang piliin. Para silang nasa isang uri ng hipnotismo. Gumigising, lumilipas ang araw, natutulog tapos inuulit ang lahat. Walang tanong. Walang pagninilay. Hindi sila humihinto para itanong, bakit ko ginagawa ang mga ginagawa ko? Bakit ganito ang buhay ko? At kung may pagkakataon akong baguhin ang lahat, saan ako magsisimula? Noong unang beses akong tinanong ng mga ganitong katanungan, hindi ako naging komportable. Dahil naunawaan kong hindi ko pa kailanman naisip ang mga ito. Matagal ko nang ginugol ang buhay ko sa pagtugon lang sa mga nangyayari. Iniisip kong ang mga bagay ay basta na lang nangyayari sa akin. Ngunit dahan-dahan kong natuklasan, ang lahat ng nangyayari sa buhay ko ay bunga ng kung paano ako mag-isip. Sa mga ideyang tinatanggap kong totoo. Sa mga kwentong paulit-ulit kong sinasabi sa sarili ko. Isa sa pinakamalalim na pananaw na natutunan ko ay ang ideya ng paradigma. Ang paradigma ay kalipunan ng mga paniniwala at gawi na otomatikong kumokontrol sa higit sa 75% ng ating mga kilos. Para itong operating system ng ating isipan. At hanggat hindi mo ito binabago, bale wala kung ilang bagong ideya ang iyong matutunan, patuloy kang babalik sa parehong lumang landas. Ito ang dahilan kung bakit maraming tao ang nagbabasa ng libro, uma-attend ng seminar, nanonood ng mga video, pero nananatiling nasa parehong sitwasyon. Dahil alam nila kung ano ang dapat gawin, pero hindi nila ginagawa. At ang dahilan ay simple, hindi ito pinapayagan ng kanilang paradigma. Naalala ko noong nagtatrabaho pa ako bilang bombero.
Isang trabahong sigurado. May tiyak na sahod. May benepisyo. Ngunit tuwing iniisip kong iwan ito at subukan ang isang bagay na bago, isang bagay na tunay na magpapasigla sa akin at magdadala ng paglago, may boses sa loob ng isip ko na nagsasabing, paano kung hindi ito gumana? Paano kung mabigo ka? Paano kung isa lang itong panibagong kabiguan? Ang boses na yon ay ang lumang paradigma ko. Gusto akong panatilihin sa ligtas pero matamlay na pamilyar. Kahit paunti-unti na akong nilalamon nito. Ngunit natutunan ko na maaaring palitan ang mga boses na yon. Na maaari kong sanayin ang aking isipan. Na ang pag-iisip ay isang kasanayan. At tulad ng anumang kasanayan, maaari itong matutunan, mapagbuti at palawakin. Hindi ito tungkol sa swerte. Kundi tungkol sa paulit-ulit na pagsasanay. Kaya araw-araw, tinatanong ko ang sarili ko, ang iniisip ko ba ngayon ay naglalapit sa akin sa gusto ko? Kung hindi, pinapalitan ko ito. At ginagawa ko ito ng may intensyon. May disiplina. May pagtitiyaga. May pananampalataya. At may tahimik na milagro na unti-unting nangyari, nagsimulang magbago ang aking realidad. May mga bagong ideya na pumapasok. May mga bagong pagkakataon na lumilitaw. At higit pa rito, nagsimula kong makita ang sarili ko sa ibang paraan. At kapag iba na ang tingin mo sa sarili mo, iba na rin ang kilos mo. At kapag iba na ang kilos mo, nagbabago rin ang mga resulta sa buhay mo. Ngunit mangyayari lamang ito kapag pinili mong ikaw ang mamahala sa iyong mga iniisip. Mga taong tulad ni Bruce Lee ay nauunawaan ito. Madalas niyang sabihin, hindi ko maibabahagi ang kaalaman ko kung ang tasa mo ay puno na. Tinuruan niya ang kanyang mga estudyante na linisin ang kanilang isipan. Iwan ang akala nilang alam na nila. Sapagkat doon lamang sila magiging bukas sa bago. At totoo ito sa buhay. Hindi mo mababago ang iyong mundo kung mahigpit kang nakakapit sa mga ideya na bumuo ng kasalukuyang mundo mo. Marami ang nagsasabing hindi nila kayang magbago dahil ganito na talaga sila. Sinasabi nila talagang balisa ako. O kaya, sobrang hindi ako makapagdesisyon. Ang hindi nila namamalayan, hindi ito tunay na pagkatao. Isa lamang itong mental na gawi. Hindi sila balisa, sila ay nasa kalagayang balisa. Hindi sila indecisive, sila ay nasanay sa pagdududa. At ang gawi ay maaaring baguhin. Nagsisimula ito kapag pinili mong mag-isip ng bago tungkol sa iyong sarili. May isang pag-aaral mula sa mga mananaliksik sa Universidad ng Stanford na nagpapakita na kapag naniniwala ang isang tao na ang kanyang talino o kakayahan ay pwedeng paunlarin, tinatawag nila itong mindset ng paglago, mas maganda ang kanyang pagganap sa anumang larangan ng buhay. Ngunit kapag naniniwala siyang ang kanyang galing ay likas at hindi na mababago, pinipigilan niya ang sarili kahit hindi niya namamalayan. Ipinapakita nito na kung paano ka mag-isip tungkol sa sarili mong isipan ay siyang nagtatakda kung hanggang saan ito makakaabot. At narito ang pinakamakapangyarihang bahagi ng lahat, maaari mong turuan ang iyong isipan na mag-isip sa ibang paraan. Ginugol ko ang maraming taon sa pagsira sa sarili ko dahil hindi ko ito alam. Ngunit nang sa wakas ay naunawaan ko, nakita ko na ang tunay na kayamanan ng tao ay hindi nasusukat sa kung gaano karami ang kinikita niya o kung ilang titulo ang mayroon siya, kundi sa kung gaano siya kagaling mag-isip. Kaya kapag may nagtatanong sa akin kung ano ang pinakamahalagang kasanayan na natutunan ko sa buhay, lagi kong sinasabi, ang matutong mag-isip sa tamang paraan. Hindi basta automatic, emosyonal o padalos-dalos. Kundi malinaw, may layunin, may pagkamalikhain. At kung binabasa mo ito hanggang ngayon, ibig sabihin ay may apoy na sa loob mo, ang hangaring mag-isip ng mas malinaw, gumawa ng mas mahusay na mga desisyon, at baguhin ang mga lumang gawi. Ang unang hakbang sa pagiging piloto ng sarili mong buhay ay ang magsimulang bigyang pansin ang nilalaman ng iyong isipan. Pagmasdan mo. Tanungin mo. Baguhin ang direksyon. Hindi mo kailangang tanggapin ang bawat ideya o pensamento na dumadaan sa iyong ulo. Ang iniisip mo ay hindi kautusan. Isa lamang itong mungkahi. At ikaw ang may kapangyarihang tanggapin o tanggihan ang bawat isa sa kanila. Iyan ang tinatawag na kalayaan ng isipan. Iyan ang tunay na pananagutan. At iyan ang simula ng totoong kasaganaan. Dahil kapag natutunan mong mag-isip ng tama, wala nang magiging hadlang sa mga bagay na maaari mong makamtan. May isang tahimik na kalaban na nagkukubli sa isipan ng milyon-milyong tao. Palihim itong gumagalaw. Marunong itong magbalakayo.
At ang pinakamasama, nagpapanggap itong praktikal na pag-isip. Nagpapanggap itong ipag-iingat. Nagpapanggap itong katotohanan. Ngunit sa totoo lang, ito ang siyang dahilan kung bakit ka nananatili kung nasaan ka. Walang galaw. Naniniwala kang ginagawa mo na ang lahat kahit na araw-araw ay nililimitahan mo ang sarili mong kakayahan. Ang kalabang ito ay tinatawag na pagdadahilan sa sarili. Isa itong likas at di namamalayang sining ng pagpapaliwanag kung bakit wala ka pa sa nais mong kalagayan na para bang may ibang bagay sa labas ng iyong kontrol ang may kasalanan. Katulad ng gusto ko sanang magsimula ng negosyo pero mahina ang ekonomiya ngayon. O di kaya'y pangarap kong kumita ng mas malaki pero hindi pinahahalagahan ng mga tao ang trabaho ko. O baka naman gusto ko sanang palitan ang aking karera pero huli na ang lahat. Ang mga ganitong pahayag ay parang walang masama pero sa totoo lang, isa itong lason. Araw-araw, pinapalakas nito ang ideya na wala kang kapangyarihan. At habang paulit-ulit mong sinasabi ito, lalo kang naniniwala na hindi mo kayang magbago. Ginawa ko rin ito noon. Naalala ko ang panahong nagsisimula ng lumago ang negosyo kong paglilinis at nabigyan ako ng pagkakataong palawakin ito sa ibang lungsod. Pero natakot ako. Kaya anong ginawa ko? Nagbigay ako ng dahilan. Sinabi kong masyado pang maaga. Na baka wala pa akong sapat na sistema. Na kailangan ko munang mas maging handa. Pero ang totoo, ako'y natatakot lamang. At ginamit ko ang lohika bilang dahilan para takasan ang takot. Ginawa kong makatwiran ang aking pag-iwas. Hanggang sa may isang taong tumingin sa akin at nagsabi, "Bob, alinman sa dalawa, lalakad ka o titigil." Dahil ang pananatili sa kasalukuyan habang sinasabing hindi pa ito ang tamang oras, ay isa lamang magarbong paraan ng pagtatago. Masakit pakinggan yon. Pero para akong nagising. Napagtanto ko na hanggat patuloy kong pinangangatwiranan ang aking kawalang kilos, lalo lang itong magiging permanente. At ang mas nakakatakot, walang sinuman sa paligid ko ang nagtulak sa akin. Sa halip na intindihan nila ako. Sumang-ayon sila. Pinayapa nila ako. At dito nagiging mapanganib ang lahat. Dahil kadalasan, ang mga taong higit na naglilimita sa iyo ay yung mga nagmamahal sa iyo. Hindi dahil sa masama silang tao, kundi dahil natatakot silang masaktan ka. Ngunit nais kitang tanungin, ilang beses mo nang ginamit ang katuwiran bilang panangga para hindi kumilos ng may tapang? Ilang beses ka nang nagsabi ng hindi kaya nang hindi man lang sumusubo? Ilang beses mong pinili ang paliwanag sa halip na pagkilos? Ang problema sa pagdadahilan sa sarili ay mukha itong makatwiran. Pero sa ilalim nito, isa lamang itong pananggalang ng ating kaakuhan. Pinoprotektahan nito ang imahen mo sa sarili. Iniiwasan mong harapin ang di komportableng katotohanan na baka ikaw ay takot o walang kumpiyansa ulit. At ayos lang iyon. Ang hindi ayos ay ang patuloy na pagtatago sa likod ng mga paliwanag na hindi naman talaga totoo. Isipin mong parang korte ang iyong isipan. Araw-araw, ikaw ang abogadong nagtatanggol sa sarili mong mga limitasyon. Naghaharap ka ng mga argumento, ebidensya, at mga saksi. At ang hukom na ikaw din ay nagbibigay ng hatol na hindi pwedeng magbago. At doon mo ipagpapatuloy ang iyong buhay, dala ang hatol na manatili kung nasaan ka. Pero paano kung baguhin mo ang argumento? Paano kung kahit ngayong araw lang, simulan mong ipagtanggol ang iyong mga posibilidad, hindi ang iyong mga takot? Paano kung simulan mong ipaliwanag kung bakit maaari kang magtagumpay, imbes na kung bakit ito ay mahirap? Ang totoo, nagiging alipin ka ng mga dahilan na pinagtatanggol mo ng buong sigasig. At nagsisimula kang maging malaya sa oras na piliin mong maging tapat sa sarili mo, kahit gaano kahirap iyon. Ibinahagi ng aktres na si Viola Davis sa isang panayam na sa loob ng maraming taon, naniwala siyang hindi siya magkakaroon ng mahahalagang papel sa pelikula dahil hindi para sa mga babaeng itim ang Hollywood. Ngunit isang araw, napagtanto niya, maaaring totoo ang paniniwalang iyon pero hindi ito kailangang manatili. At pinili niyang labanan iyon. Simula noon, isinulong niya ang pagganap sa mga pangunahing papel. Ngayon, siya ay isa sa mga pinakapremyadong babae sa industriya ng pelikula. Ano ang nagbago? Ang kanyang pasya na tumigil sa pagdadahilan kung bakit hindi at simulan ang pangangatwiran kung bakit. Punang mundo ng mga kwentong katulad nito. At lahat sila ay may isang bagay na magkapareho, nagsimula silang questionin ang sarili nilang mga dahilan. Nagsimula silang makinig ng mas mabuti sa sarili.
At naunawaan nila na kung patuloy nilang ipagtatanggol ang sarili nilang mga limitasyon, ay mananatili ang mga limitasyong iyon bilang bahagi ng kanilang pagkatao. Nasubukan mo na bang isulat lahat ng dahilan kung bakit iniisip mong hindi mo kayang baguhin ang iyong buhay? Gawin mo ito ngayon. Isulat mo. Pagmasdan mo. At pagkatapos, tanungin ang bawat isa, totoo ba talaga ito? O takot lamang ito na binihisan ng lohika? Ang simpleng gawain ito ay maaaring magpalaya sa iyo mula sa mga taong talong taon ng pagkakatali. Sapagkat sa huli, ikaw ay may dalawang pagpipilian, magpatuloy sa pagdadahilan o magsimulang magbago. Pero hindi mo magagawa ang dalawa ng sabay. Kung may isang bagay akong gustong dalhin mo mula rito, ito, ang kasaganaan na matagal mo nang hinahanap ay hindi nasa labas. Matagal na itong nasa loob mo. Ang kulang lang ay ang malinaw na paningin, mulat na pag-isip, at intensyonal na pagkilos. Hindi nagbabago ang buhay kapag pinilit mong baguhin ang panlabas na mundo. Nagbabago ang buhay kapag inayos mo ang iyong panloob na daigdig. At kung may saysay sa iyo ang lahat ng ito, huwag kang titigil dito. Ang susunod na video ay nasa harap mo na. Sa video na yon, akyat ka pa sa panibagong antas ng iyong paglalakbay tungo sa karunungan at magiging 1% na mas mahusay kaysa dati. At maniwala ka, ang maliit na pagbabagong iyan, habang lumilipas ang panahon, ay may kakayahang baguhin ang lahat. Salamat sa pagsama mo sa akin. Hinihintay kita sa susunod.